Madaragdagan ang kaltas sa sahod ng mga miyembro ng Social Security System o SSS dahil sa pagtataas sa kontribusyon simula sa susunod na buwan. May news to go si JP Soriano. Accounting assistant sa isang structural design company si Connie. 1,790 pesos ang monthly contribution niya sa SSS. Sa halagang ito, 1,208 pesos and 70 centavos ang ibinabayad ng kanyang employer, habang 581 pesos and 30 centavos ang kay Connie. Pero sa bagong batas na RA 11199, itataas sa 12% ang contribution ng bawat miyembro ng SSS simula sa Abril. Ang 581 pesos and 30 centavos na kinakaltas kay Connie, magiging 800 piso na kada buwan. Masyadong malaki yung naging increase. Parang lumalabas. Almost 200 yung naging increase. Magkano lang naman yung naging salary increase for the year? Di naman ganun kalaki. Kung yung 200 plus na yun, pandaya-per na din yun. Para sa mga empleyado na may sahod na 10,000 piso, kada buwan naman, halimbawa, magiging 1,200 pesos na ang contribution na paghahatian ng employer at empleyado. Meron effect pero mas okay naman yun para mas madagdagan yung pension. Sa mga voluntary member, magiging 240 pesos na ang babayaran at sa mga kasambahay na sumasahod ng 5,000 piso, magiging 610 pesos na ang kontribusyon mula sa 560 pesos. Sa pagtaas ng kontribusyon, inaasahan na madaragdagan ng pension fund ng SSS na aabot sa 31 billion pesos. Ayon sa SSS, dahil sa pagpapatupad na ng bagong batas ay tatagal ang fund life o buhay ng pondo ng SSS hanggang taong 2045. Bagay na ayon sa mga miyembro ay sana'y mapakinabangan nila ng husto kapag sila ay nagretiro. Susunod naman daw ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP sa dagdag sa SSS contribution. Pero nag-aalala sila na malamang daw ay magkaproblema ang maliliit na negosyo. Dalawa lang naman ang choice dyan eh. Kung ba ipapatak sa presyo ko, hindi, magbabawas ang tao. JP Soriano, GMA News.